Okay, pag-usapan natin ngayon ang dalawang napakalaki at aminin na natin medyo misteryosong kaganapan sa propesiya. Ito ay ang piing ng kasalan ng kordero at ang 1,000 taong kaharian. Isipin niyo to, isang engranding selebrasyon, isang kasalan sa langit, at kasunod isang literal na 1,000 taon ng pamamahala dito mismo sa ating mundo. Wow! Dalawang napakalaking pangako yan. Pero ang tanong, paano ba sila nagkakakonekta? At dito na nga papasok yung malaking puzzle na sinusubukang buuin ng marami sa teolohiya. Ano ba talaga ang mauuna? Yung kasal ba muna o yung kaharian? Sige, subukan nating himayin to. Para masagot yan, kailangan nating silipin yung 3 pangunahing pananaw o teorya na inilatag ng mga Bible scholars. Kasi hindi pala simple ang sagot dito. So, eto yung 3 posibleng senaryo. Sa view 1, magkasunod sila. Piging muna, tapos kaharian. Sa view 2 naman, iisa lang pala sila. Yung piging ay yung kaharian mismo. At sa view 3, parang hybrid. Nagsimula na ang kaharian tapos may maikling piging para i-kick-off ito. Alin kaya dito ang pinaka-plausible? Okay, let's break it down. Titingnan natin isa-isa ang mga argumento at ebidensya mula sa kasulatan para sa bawat pananaw. So, sa unang view, simple lang daw ang pagkakasunod-sunod. Dapat may kasal munang maganap bago pa man magsimula ang paghahari. Logical, di ba? Ito yung hawak-hawak na verse na mga naniniwala sa pananaw 1. Sabi gito sa Revelation, dumating na ang kasalan. Past tense, ibig sabihin, tapos na, nangyari na, handa na para sa susunod na chapter. Ang logic dito, napaka-importante. Ang pagiging nobya ay isang espesyal na reward. At para maging tunay na reward, kailangan itong maranasan sa loob ng isang partikular na panahon, yung 1,000 taong kaharian. Kasi kung magsasabay sila, o kung iisa lang sila, paano na yung mga bubuhayin sa huli? Hindi na nila mararanasan yung special status na yun. So dapat, kasal muna bago ang mahabang pagsasama sa kaharian. Okay, yan ang view 1. Ngayon, paano naman kung iisa lang pala talaga sila? Dito papasok ang pananaw 2 na nagsasabing yung piging at yung kaharian ay iisang mahabang event lang. Dito, ang interpretasyon ay mas metaphorical. Yung sinasabing imbitasyon sa piging ay paraan lang daw ng pagsasabing welcome sa 1,000-year kingdom. Hindi raw ito dalawang magkaibang party. Isa lang itong mahabang 1,000 taong selebrasyon ng paghahari. So, mayroon na tayong pananaw na before at pananaw na the same as. Ano naman itong pangatlo? Well, ito yung parang best of both worlds. Isang hybrid view. Tingnan natin. Ayun, so dito parang grand opening, di ba? Umpisa muna ang kaharian. Itatatag muna ang lahat. Tapos magkakaroon ng isang maikling piging, parang isang kick-off party para opisyal na simulan ang halos 1,000 taon ng, well, buhay may asawa o paghahari. Okay, so bakit ba natin pinag-uusapan to? Bakit importante kung alin ang mauna? Dito natin kailangang mag-zoom out at tingnan yung mas malaking timeline ng eskatolohiya o pag-aaral ng mga huling araw. Kasi kailangan nating tandaan, itong 1,000 taong kaharian, hindi pa ito yung finish line. Isa lang itong specific na chapter bago pa man dumating yung huling paghuhukom at yung talagang walang hanggang estado. Isa itong napaka-espesyal na yugto. So, ang pinakapuso ng usapang ito ay tungkol sa reward. Tungkol ito sa kalikasan ng gantimpala. Yung bride status ay isang espesyal na karangalan na tatagal ng 1,000 taon. Pagkatapos niyan, sa walang hanggang estado, posibleng maging pantay-pantay na ang lahat kung saan ang Ama ang lahat sa lahat. Kaya napaka-importante ng timing. Matapos nating himayin ang mga teorya, dito tayo dadalhin ng ating pinag-aaralan sa isang mas malalim at sabihin na nating mas philosophical na pagninilay. At dito, ipinapaalala sa atin ang isang napakalaking katotohanan. Bilang mga nilalang, may hangganan ang kaya nating intindihin. Diba? Nakatira tayo sa loob ng oras at espasyo. Hindi natin kayang isipin o maranasan kung ano ang nasa labas noon. Kahit pa ang buhay na walang hanggan, para sa atin ay mangyayari pa rin sa loob ng daloy ng panahon. At ito yung talagang nagpapahumble sa atin. May mga bagay na para sa Diyos lang. Yung kanyang perspektibo sa oras at espasyo, hinding-hindi natin kayang lubusang maunawaan. Napakalaki ng agwat sa pagitan ng ating pananaw at ng kanyang realidad. At yan ang tanong na iiwan ko sa inyo.
Habang sinisikap nating unawain ang mga propesiya, laging may hangganan ng ating kaalaman. At sa hangganang yon, doon natin masusumpungan ang pagkamanga sa mga hiwagang higit pa sa kayang abutin ng ating isipan.